Kahit hindi makadalo si Digong, hindi naman kailangan na si Digong nandoon. Makinig lang siya, oo, hindi lang siya. Pero kung wala man si Digong, abogado niya ang mag-represent. Eto na. Paano yan aminin? Hindi naman po pwedeng sabihin ni Koopman, hindi po yan mga biktima. Baka kung ako yung biktima niya ng EJK ni Digong, sampalin ko si Koopman ng 100 beses nang matauhan siya. Kasi kung wala si Digong, si Koopman ang mag-represent. Ngayon, halimbawa, 300 ka, biktima ang nag-apply doon at pumasa. At sinabi, kami po yung biktima. Tapos biglang sabihin ni Koopman, kasi wala nga si Digong, siya ang representative, hindi po totoong biktima yan. Baka pag sinampal siya 1 beses, makakita siya ng bituing walang ningning. Mahirap kasi mga kababayan. Alam niyo yung mga ginagawa ni Digong, huwag kayo magpaniwala dyan. Kulang lang sa lulo yan. Kulang lang sa jirjir yan. Kulang lang sa jirjir yan, mga kababayan. Paniwala kayo dyan. Dipuga, lintian, animal, pisting yawa. Huwag kayo maniwala dyan. Kulang lang sa lulo yan. So, ito pa, ang sunod. Mga kababayan, halaka. Eto na. So, eto, wait lang ha mga kababayan. Hala, Diyos ko. Eto na. Ombudsman. Nako, ito yung sunod mga kababayan. Ano nga ba yung sunod? Eto na mga kababayan. Hindi ba kaya dahilan na kung bakit magdadrama si Digong ngayon dahil sa, according nga kay Justice Carpio, mga kababayan, na ito pala, si Sara Duterte, mga kababayan, ay posible palang buksan ang kanyang bank account, no, sa pamamagitan ng ombudsman. Nako, eto na, mga kababayan. Hindi ka man na-impeach. Ito ha, Sara Duterte, posibleng buksan ang bank account, nako po, ng ombudsman. Nako, ito na, according kay Carpio, mga kababayan. Sa tulong ng Office of the Ombudsman, kakayaning ma-access ng House of Representative ang bank account ni Sara Duterte. Nako po, eto na nga ang sabi ng Pilipinas Today at ni Justice Carpio, mga kababayan. Eto ha, basahin natin ha mga kababayan. Pilipinas Today po ito. Nako po, kaya nga ba ito yung kadahilanan na kung bakit nagdadrama si Digong? Kaya nga ba ito yung kadahilanan kung bakit gusto nilang makauwi si Digong sa Pilipinas? Para saan? Para mabara? Para maharang nila na hindi mabuksan? Nako, eto na mga kababayan. Mismo ang tsuhin ng asawa ni Sara na si Carpio, Justice Carpio, ang nagsabi, BP Sara bank account maa-access sa tulong ng ombudsman. Nako po, patay kang bata ka. Kaya pala mga kababayan, nasabi ni Amy Marcos na kapag si Boying ang magiging ombudsman, may plano yan na ipakulong si Sara, malayo lang ang 2027 para hindi makatakbong presidente. Nako, mismong si Carpio na nga ang nagsabi, ito, under the SAL-N law, under the SAL-N law, basahin nyo po mga kababayan, hindi po yan gawa-gawa, sa Pilipinas Today Post po yan. Under the SAL-N law, all public officials submit their SAL-N annually. Merong provision doon before you sign. I hereby authorize the ombudsman to verify my assets and liabilities. So, the ombudsman has the power to ask the AMLAC to send the records of the public officials with respect to their bank accounts, paliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Naku po mga kababayan, kaya pala kinabahan sila na si Boying Remulla ang magiging ombudsman, manggagalaiti sila. At ngayon sinisiraan nga nila ang ombudsman or acting ombudsman na grabe daw at talamak daw ang korupsyon according kay Amy at kay Marcoleta. Grabe daw katalamak ang korupsyon sa ombudsman.
Oo, eto na mga kababayan. Basahin pa natin ha. Yung iba, ito yung iba. Sabi dito sa tulong ng Office of the Ombudsman, kakayaning ma-access ng House Prosecutors ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte na inakusahan ng Kamara ng unexplained wealth and failure to disclose asset. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, malaki ang posibilidad na maging sentro ng pagsisimula ng impeachment trial ang pagkakaroon ng access sa mga bank account ni BP Sara, kaya dapat na handa ang prosecution panel na pagtugunan sa mga legal at politikal na hadlang na haharapin nila. Under the bank secrecy law natin, bank deposit are absolutely confidential. Pero may mga exemption to ang applicable dito. Dalawa daw ang applicable. One, in case of impeachment, walang qualification. Pangalawa, if there is a written consent from the depositor, sinabi ni Carpio, nang makapanayam sa DZMM. Naniwala siyang maghahain ang prosecution panel ng motion sa impeachment court upang mag-issue ito ng subpoena dosis ticum sa bank records ng Vice President. Pero dapat iyong desisyonan ng presiding officer, si Senate President Escudero o ng mga senator judge. Gayunman, ayon kay Carpio, ang ombudsman ang isa sa pangparaan upang mabuksan ang bank account ni Sara. Hindi pala Escudero, Tito Soto. Nako po, eto na. Nakalagay dito, ayon sa pagdesisyon ng presiding officers at ni Senate President Tito Soto. Nako po, eto na mga kababayan. Ganyan ang nangyayari kay Chief Justice Renato Corona. Sabi pa ni Carpio, tinukoy ang pumanaw ng mahistrado na na-impeach noong December 2011. Nakatakdang marehistro sa magretiro sa Hulyo 15 ngayong taon si Ombudsman Samuel Martires. Nako, abangan natin yan mga kababayan. Ganyan pala ang ginawa noon nung panahon ni Corona, ni Renato Corona. 'Di ba? Wala naman tayong kapangyarihan na buksan kahit sino kasi nga confidential yan. Ang problema, pag ikaw pala ay opisyalis, yun palang paglagda mo dun sa oath mo, yung nag-o-oath ka, nanumpa ka. Lahat pala, once na pumirma ka dun, may mga rules pala, 1, 2, 3, 4, 5, na lahat kung sakaling makagawa ka ng hindi maganda, makagawa ka ng katiwalian, lahat ay kayang kalkalin sa pamamagitan ng pagpirma mo bilang Vice Presidente, bilang Presidente, bilang Chairperson, bilang Congressman. Kaya pala bawat mag-oath, kaya pala ang kapal ng libro, nahahawakan niya, tapos manumpa siya doon sa libro na kalagay doon. Once na pumirma ka, sumasang-ayon ka. Nako po, mga kababayan. Nako, anong brand ng relo mo? Secret po, mas mahal pa kay Bato. Alam nyo na, mga kababayan. Narinig nyo na po. Sir Tommy sa Sirisa Force, may galab shout out po. Nako, mga kababayan, Diyos mio marimar. Hala, Ginoo ko tabang Ginoong gagmay, dagkog purol panabangi. Hala, Sara, delikado yung bank account mo, Sara. Nako, Diyos mio marimar. Eto, sunod mga kababayan. Hala, Diyos ko.